Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika. Ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu, may mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-atin katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at Cappadocia, sa Ponto at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Frigia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang araw ng Pentecostes ay ang ikalimampung araw pagkatapos ng kapistahan ng Paskwa, ang pagtawid ng mga Israelita sa dagat na pula. Ito'y isang dakilang kapistahan din ng mga Hudyo. Ipinagdiriwang nila dito ang pagbigay sa kanila ng batas ni Moises sa bundok ng Sinai. Ang tingin ng mga Hudyo sa batas ay isang biyaya. Ganoon sila kamahal ng Diyos na binigyan na sila ng instructions paano mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Hindi na nila kailangan pang hulaan kung ano ang gusto ng Diyos sa kanila at ano ang mabuti sa kanila. Binigay na ito ng Diyos sa kanila sa pagbibigay sa kanila ng kanyang batas. Ang batas din ay ang paraan paano mamuhay ayon sa kanilang pagtitipan sa Diyos. Bilang bayan ng Diyos, aalagaan sila ng Diyos at sila naman ay susunod sa kanyang mga utos. Dahil nga dito, ito'y isang dakilang kapistahan, kaya mayroong maraming mga tao noon sa Jerusalem na galing sa iba't ibang mga bansa. Sila'y namimiesta sa Jerusalem. Sa araw na ito, ang mga alagad ni Jesus ay nasa isang kwarto. Sila'y nagdarasal kasama ni Maria. Marahil sila ay takot. Baka makilala sila na maalagad ni Jesus. Sila ay nag-aantay din sa pangako ni Jesus na ibibigay sa kanila ang kanyang Espiritu. Mga 9:00 noon ng umaga, dumating ang Espiritu sa paraan ng malakas na hangin. Humugong sa loob ng bahay na iyon.
at may mga dilang apoy na lumapag sa ulo ng bawat isa sa kanila. Napuspos sila ng banal na espiritu at nakapagsalita sila ng iba't ibang wika at lumabas na sila at nagpapahayag sa mga tao tungkol kay Jesus. Noon takot sila, ngayon nagkaroon na ng tapang. Nagpakilala na sila sa mga tao at nagsaksi kay Jesus. Masasabi natin ang araw na ito ay ang birthday ng simbahan kasi ngayon na ang hayagang pagpapakilala ng simbahan sa mundo. Nagulat ang mga tao na nakarinig sa kanila kasi naiintindihan nila ang kanilang sinasabi kahit na sila ay galing sa iba't ibang bansa. Ito rin ang isang biyaya ng Espiritu, ang pagkaunawa sa mga bagay tungkol sa Diyos. Binaliktad ng Pentecostes ang nangyari noong panahon ng Babel. Dahil sa kayabangan ng mga tao, pinarusahan sila ng Diyos. Ginulo ng Diyos ang kanilang pananalita habang nagtatayo sila ng mataas na tore upang sila ay magkaisa. Ang mataas na tore ay ang tanda ng kanilang pagkakaisa. Nagkaroon ng maraming wika at hindi na nila sila makaintindihan. Kaya hindi natapos ang tore. Ang nagkahiwa-hiwalay na sila at naging iba't ibang mga bansa. Ngayon sa Pentecost, iba-iba ang salita nila, pero nagkakaintindihan sila. Nagkakaisa sila. Pinag-isa sila ng Espiritu ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay sa atin ng tapang na ipahayag si Jesus. At siya rin ang nagbibigay ng liwanag sa mga tao upang maintindihan at matanggap ang banal na balita. Siya ang kapangyarihan na nagbibigay ng pagkakaisa sa mga tao. Hindi ba ganyan ang simbahan? Iba't ibang mga tao na pinag-iisa ng pananampalataya at ng pag-iibigan. Dahil sa Espiritu Santo, nabuo ang simbahan at ang simbahan ay nanatiling isa. O banal na Espiritu, halina at panibaguhin mo kami. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal sa Diyos at sa aming kapwa. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.